Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, may kaunting langis na humahalo dito sa radiator niya. Kaya ang gagawin ko dyan, i-chase oil ko muna. Gagamit kayo dyan mga boss ng number 17 na box wrench, tapos tanggalin nyo itong drain tag. At napansin ko nga na medyo may humalong tubig dito sa langis niya. Pero hindi ko muna hinatulan yan. Tuloy pa rin ang gagawin ko, chase oil pa rin. Ibalik ko muna itong drain plug mga boss. Gagamit ko ulit dyan ng box wrench na number 17, higpitan ko yan. Tapos babalik ako ulit dito sa ibabaw ng makina niya. Gagamit ako ng pure oil or Rev X40. Yan yung gagamitin kong panglinis. Makakatulong yan dahil nga sa mayroong kaunting namuong langis na kulay gatas. Matatanggal niya yan mga boss. Hindi ko naman kasi agad pwedeng hatulan ito na cylinder head gasket. Siyempre naman i-check ko muna maigi. Unang-una mga boss, 1 buwan na to mahigit na nagawa ko. Ngayon ko lang siya ipopost kasi nga after 2 weeks na ginawa ko siya, binalikan ko pa yan para i-check kung may humalo pa bang tubig dito sa langis niya. Basta ang gagawin ko lang dito mga boss, yung dating brand na ginagamit na langis, is papalitan ko yan ng ibang brand. Matagal na kasing ganito ang ginagawa ko kapag yung makina maingay, mainit, o kaya nagkakaroon ng mga tagas-tagas. Sinasuggest ko sa customer na magpalit siya ng ibang brand ng langis. Start ko muna itong makina mga boss. Pag napa-start nyo naman itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo kailangan niyang i-revolusyon. Hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minuto. At pag na-consume nyo na yung 5 minuto na umaandar siya, pwede nyo na ulit siyang patayin. Babalik ka ulit sa ilalim ng sasakyan mo, luluwagan mo ulit dyan yung drain plug niya na number 17. Gamit ka ulit syempre ng box wrench na number 17 para matanggal mo itong drain plug niya. Pag naluwagan mo yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para tanggalin itong drain plug niya. At ito mga boss, nakita nyo yung oil, di ba medyo nagkulay gatas siya. Pero dito muna ako sa oil filter niya mga boss. Luluwagan ko muna yan gamit itong oil filter rinse ko. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na yan para tuluyan mo na siyang matanggal. Tapos itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter, punasan mo rin. At dito naman sa o-ring ng oil filter mo, pahiram mo ng langis yan bago mo siya ilagay para hindi siya pumilipit at magkaroon ng leak. At sa paghigpit na ginawa ko dyan mga boss, kinamay ko na lang yan dahil malit lang naman itong oil filter eh. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan mga boss, balik ka ulit dito sa drain plug mo. Punasan mo muna itong oil pan ng pagkakabitan mo ng drain plug. Pag okay na, pwede mo nang ibalik itong drain plug. Siguraduhin mo lang na nakalagay dyan yung flat washer niya, tsaka mo ngayon higpitan ng number 17. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina. May nakaredy si customer na pinabili ko sa Petron na oil na 5 liters. Multigrade yan mga boss, BR200 or 250. Subok ko na yan sa ganitong klaseng problema. 20W40 yan mga boss. Medyo makapal siya kaysa sa dating unang nakalagay na langis dito sa makina ni customer. Sa 5 liters na nilagay ko mga boss, may natira dyan ng mga 200 ml. Tapos start ko na itong makina at ipakita ko naman sa inyo yung kaunting oil dito sa radiator niya, yung namumuti. Pupunta ako dito sa radiator mga boss para makita nyo. Tatanggalin ko itong radiator cap niya, no? Ayan boss ko, ayan yung radiator cap niya. Kung makikita nyo, ilalapit ko ng kaunti itong camera. Kung mapapansin yung tubig niya, di ba? Oily yung dating. Isasawsaw ko itong daliri ko mga boss para makita nyo, kikitap yung daliri ko dyan, no? Tingnan nyo, diba? Alam nyo mga boss, ang hatol ko dito, yung diagnose ko lang sa sarili ko Wait muna, tignan nyo itong cup niya. Nagkaroon siya ng malapot na langis na kulay gatas. Kung yan tubig at langis siya na naghalo Na kung iba ang hahatol niyan, ang hatol nila dyan kung hindi overhaul, top overhaul, yung cylinder head gasket, pwede naman yun. Paano kung sa ganitong paraan na ginawa ko is nawala yung problema? Di kawawa naman si customer sa ginastos niya kung tinap-overhaul agad-agad. Kaya subukan ko muna yung mga naging experience ko ng mga nakaraan ng mga dati ko nang ginawa pag may mga ganitong problema. Pero bago ko sabihin yon, sinukat ko itong langis, kulang siya, kaya magdadagdag ako. Gaya ng sinabi ko mga boss, ang nailagay ko ditong oil sa makina niya is 4.8 liters. Tapos ibalik ko na itong engine cap niya. Tsaka ako ngayon bunutin ulit itong dipstick niya para makita niyo yung oil. Kung makikita niyo mga boss, okay na yung sukat ng langis niya dito sa dipstick. Mga boss, bitin na ba kayo para malaman kung ano naging dahilan ng paghalo na langis nito at saka ng tubig? Panoorin niyo muna mga boss. Nag-drain ako ng tubig dito sa radiator niya. At kung makikita niyo, yung mga huling patak dito sa radiator is kulay gatas siya. Pag naghalo kasi yung langis sa tubig, ganyan mga boss nagiging kulay gatas. Pero para sa akin mga boss, hindi naman kasi malalayan. Kaya ang hatol ko dyan is palitan ko lang ng ibang brand na oil. Salamat! Balikan ko yan after 2 weeks. At ito na mga boss, after 2 weeks, binalikan ko itong sasakyan. Tapos tinanggal ko ulit itong radiator cap niya. Para makita ko kung meron pang kulay gatas na nakapaligid dito sa
radiator cap niya. Pero kung makikita nyo, di ba mga boss, wala na. Ano, meron pa rin? Ilang araw na ba yun? Mula nung chinisel natin? Ilang araw? Ilang linggo na? Dalawa? 2 linggo na. Wala na oh. Sa loob ng 2 linggo. Very good. Alam niyo mga boss, ang naging problema nito is yung klase ng oil na ginamit. Nakita nyo, naging okay na siya. Pati ingay sa makina at tagas-tagas na wala. Ganun lang ginawa ko mga boss. Maraming salamat.